pinanggana ko mga kaigsunan, malipay nga pagpakiguban usab kaninyo karon ning lang yugto usab ding atong tulumanon tingog sa paglaom special edition. Salamat kayo nga nagapabilin kamo nagasubaybay sa tong broadcast ini karon sa tong tulumanon o ang Ginoo magapanalangin kaninyo tanan. Okay, mga pinangga ko mga kaigsunan atong suheto nga pagadugukan karon. Nindot kay nga suheto mga pinangga ko mga kaigsunan, very interesting topic nga atong pagadugukan karon. Naghiskot kini mahitungod mga pinangga ko mga kaigsunan sa the divinity of the Holy Spirit, ang pagka-Diyos sa balaang espiritu. So man ito pagadugukan mga pinangga ko mga kaigsunan nga diin ikaw gako matagbaw niini kauban sa ato ang Ginoo nga maghatag kanato og kaalam mahitungod niini. Okay. So sa di pa nato ipadayon kini mga higala nga ato ang pagadugukan ato pagahisgutan karon, gusto na ko ibalukan ninyo nga karong adlaw gyud mismo ning adlaw igpapahulay mga higala. Kauban ko ninyo dinhi sa Osmeña, Zamboanga del Norte, kauban sa LCM team. So akong gidapit ang tanan nato mga kapamilya, mga listeners, mga supporters, apil pa ang mga silingan sa LCM sa iyong tugkaran. No, magkita ta ninyong tanan dinhi mga pinangga ko mga kaigsunan para sa ato ang usa ka pinasahi nga panagtagbo sa pagsimba nato sa atong Ginoo. Ang atong venue mga higala Municipal Gym of Osmeña, Zamboanga del Norte. So see you there mga kapamilya. Doon nalay hangyo ang mga kaigsunan nato sa Osmeña nga ang tanang pagkaon, tubig, tanan mga higala kaigsunan, bangko, tanan libre. Pero plato, baso, kutsara, dili libre. Kamoy magdala mga pinangga ko mga kaigsunan, no? So, atangi po ninyo, kauban ninyo si Brother Joel Amimita, diyan dapita, si Brother Dudong Berlan, kauban ninyo, ninang panahon na. Puhon, maluing Ginoo makaabot mi dinha mga kaigsunan o ang Dios niam karon dinhi magkita ta karon dinhi karong adlaw. O padayon ta mga pinanggana ko mga kaigsunan, no? Usbon ko the divinity of the Holy Spirit. Tanang butang ato masabtan pinagi sa paggiyas balang espiritu. Busa magampo ta mga pinangga ko mga kaigsunan alang niini. Dalay gud og balaan na mga Dios nga ikaw sa mga langit. Daghang salamat Ginoo sa mga panalangin sa pagpakiguban mo kanamo. Ikaw mo ang Dios nga walay katapusan nga nagagiya kanamo kanunay ug nagapakaon nagaalima kanamo. Dios ka nga takos pagadaygon o pagasimbahon. Kay ikaw wala magpasagad kanamo sa tibok semana imo kaming giubanan ug gihatagan og kaluoy o panalangin. Ginoong Dios, kami nangamuyong ikaw magapanalangin pagdugang sa tanang mga naminaw karon. Kaalam nga langiton pilagi sa balang espiritu ihatag mo kanila, igiya mo kanila aron masabtan nila ang kamatuoran o kami pod aron mapasabot namo ang kamatuoran ngadto kanila. Panalangin niyo sa bintawon ang tanang mga donors, mga sponsors ini nga programa, ang mga nagbalatian panalangin ni pod sila Ginoong Dios. Ang nagdumalan ini nga station nga dina-play kini nga broadcast panalangin ni pod in town og ang tanan o Dios kami bugko sa kagugma o panalangin hangtod sa imong pagbalik walay mawala kanamo kun dili kaming tanan mahandom namo magkinit-anay kami sa gingharian sa mga langit. Kining tanan amahan na magitugyan kanimo Ginoo man nga madawat pinaagi sa ngalan ni Jesucristo nga among maluluwas. Amen. Okay mga pinangga ko mga kaigsunan atong pagadugukan karon the divinity of the Holy Spirit. Atong hisgutan ang pagka-Dios sa balang espiritu mga higala. Yes, we do accept the fact that in the Bible, sa Biblia mga higala, walay systematic kaayo nga approach telling us that the Holy Spirit is God. Mabitaw ng ubang karon nagkabuang na ning kalibutan karon ang Christian world karon pagdebate kung ang Holy Spirit Dios ba or dili. Namagali relihiyon po nga dili mudawat nga si Kristo Dios. Ang balang kasulatan mahigala, it's very explicit that the Father is God. Walay lalis mga kaigsunan. Dios gyud ang amahan. Then the Bible tungod kay si Kristo nagpakatao, di na kayo po masabtan nila nga si Kristo Dios. Pero mudaog yun nga ang balaang kasulatan, very clear gihapon nga si Kristo Dios. Now let's go to the Holy Spirit. Ang Holy Spirit mga higala, sometimes dili kaayo nimo masabtan nga Dios po ang Holy Spirit. Pero uban sa balaang espiritu nga panabang, na ay mga hint nga gihatag ang Biblia mga higala. Although walay explicit declaration nga ang Holy Spirit Dios. Pero masabtan nimo mga kaigsunan tungod sa daghan kaayong mga claims sa balaang kasulatan nga ang balaang espiritu usa ka Dios. Niya mga pinangga ko mga kaigsunan. Sa 2 Corinthians chapter 13 verse 14. Nagkanayon sa English, sa New American Standard Bible, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Sa ato pa mga kaigsunan sa Bisaya pa, ang grasya sa Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios
og ang pagpakig-uban sa balaang espiritu maanaa kaninyong tanan. Paul here is trying to mention the three persona of the Godhead. Iyang gilitok dinhi nga unta ang grasya ni Ginoong Hesus ug ang gugma sa Dios, og ang pagpakig-uban sa balaang espiritu maanaa kaninyong tanan mga kaigsuonan. So he's trying to introduce the three persons of the Godhead. Now, atong tan-awon mga pinangga ko mga kaigsuonan, unsa may mga hint o mga prueba, mga punto sa balaang kasulatan nga ang mga apostolis ming-ila nga ang balaang espiritu usa ka Dios. Alang sa imong kasayuran mga pinangga ko mga kaigsuonan og mga naminaw karon, may nang masayra nimo pinangga kung mga kaigsuonan, ingon ani ang mga punto alang sa imuhang pagkasayod mga kaigsuonan. Sa Buhat Kapitulo 5 versikulo 3 mga kaigsuonan og 4 imong matandi dinhi karon niya nagkanayon mga kaigsuonan. But Peter said unto Ananias, "Why has Satan filled your heart to lie to the Holy Spirit and keep back part of the price of the land for yourself?" Acts chapter 5 verse 3. Pag-abot sa 4 mga kaigsuonan, while it remained as it not your own, and after it was sold, was it not in your own control? Why have you conceived the things into your heart? You have not lied to men, but to God. Bisaya o na to mga kaigsuonan. Matud pa ni San Pedro, Ananias, nganong gitugutan man nimo si Satanas nga maoy magpuyo diha sa imong kasing-kasing. Imong gibakakan ang balaang espiritu. Imong gikuha ang bahin sa presyo sa halin sa yuta para sa imong kaugalingon. Samtang nagapabilin sa bersikulo 4, kini dinha dili ni imuha. Katong halin ba? Sa natos imong kamot pero dili na to imuha. Human mahalin, di na to imo kay imo tong gisaad sa balaang espiritu. Nganong nagipanamkon maninimo sa imong kasing-kasing, ikaw may nagbuot ni ini. Hinumdumi, wala ka magbakak sa balaang espiritu. Wala ka magbakak sa tao, imong gibakakan ang Dios. Sa bersikulo 3, imong gibakakan ang balaang espiritu. Pag abot sa 4, giklaro gyud ni San Pedro nga ang imong gibakakan dili tao, kundi dili Dios. Ang uban mo ingon nga, dili ay kuan nato ni San Pedro. Ay kung ina nga careless lang gyud si San Pedro nga nagdeclare nga ang iyang gibakakan mao ang Dios. Kabalo mo sa istorya no, nagpromise siya sa Holy Spirit nga kung mahalin tanan iyang ihatag sa buhat. Pag-abot sa 4, pag-abot sa tabo iyang iyara pong giangkon, gikuha ra pud niya, wa niya gidayon og hatag iyang donation. So, boto ingon siya nga iyang gisaaran ang balaang espiritu, wa ka magsaad sa tao lang, iyang gisaaran ang Dios. Ato pa gi-equal ni Pedro ang balaang espiritu ug ang Dios. Ay kog ingna nagpataka lagi awit si San Pedro. He was led by the Holy Spirit when he speak it out. Samtang nagsulti San Pedro niadto, puno siya sa balaang espiritu. He was led and guided by the Holy Spirit. Pero ngano man nga namatay man dayon si Ananias sa Sapphira mga higala. Ingon ani man God, sa Buhat Kapitulo 4, silang tanan nagkahiusa sila sa usa ka espiritu sa Dios. Nagkahiusa sila sa espiritu sa Dios. Ang naghiusa nila, ang hinungdan nga nagkahiusa sila ang Dios through the Holy Spirit. Sa ito pa, ang Dios diha kanila mga kaigsuonan. Og ang ilang pagkamanggihatagon mga kaigsuonan, ebidensya sa ilang panaghiusa. Okay? Ang ilang pagkamanggihatagon, pagbahin-bahin sa katigayunan, ebidensya sa ilang panagkahiusa. Karon, ang Dios may naghiusa nila, gibuak niya ang ilang panagkahiusa tungod kay iyang wala niya gidayon paghatag ang iyang gikasaad nga kung mahalin ang iyang yuta. So mao na ang explanation mga kaigsuonan nganong diha dayon namatay siya. Kaya man, grabe niyang pagpanginsulto, gibuak niya ang relationship, iyang gibwagtang ang giguba niya ang panaghiusa plus iya pag yung gibakakan ang balaang espiritu nga wa siya kibalo nga ang balaang espiritu mao ang Dios. Mao na ang punto mga pinangga ko mga kaigsuonan.
Sumala pa sa ni Ellen White sa The Acts of the Apostles, page 72, matod pa, afterward, Ananias and Sapphira grieved the Holy Spirit by yielding to feelings of covetousness. They began to regret their promise and soon lost the sweet influence of the blessings that land was warmed, or that the blessings that had warmed their hearts with a desire to do large things in behalf of the cause of Christ. But God hates hypocrisy and falsehood. Ananias and Sapphira practiced fraud in their dealing with God, and they lied to the Holy Spirit, and their sin was visited with swift and terrible judgment. So, matod pa ni Sister White, mga pinangga ko mga kaigsunan, siyang komentaryo, ilang gimahayan nga nung nag-donate sila, nag-promise sila mga kaigsunan. Ang kainit silang kahakog, silang kasing-kasing may midako, bosa ilahang gipunggan ang ilahang mga gipangsaad sa Ginoo. Ang Ginoo di man siya gusto hypocrisy. Ating pakaron ingnon mga maot siya gusto bakakon. Bosa kadto nga kinaiya dili to kay kadto lang to gi-practice ni Ananias o ni Sapphira, na anad na sila adto mga kaigsunan. Ay mo pagtuo nga kadto lang to nahitabo. Na anad na sila adto, and there was no change in them. Walay kabag-uhan nga nahitabo diha kanila mga kaigsunan. That's why the final judgment from God came into them, had visited unto them, mga pinangga ko mga kaigsunan. But anyway, move ta sa unahan mga higala. Atong hisgutan that the Holy Spirit is God. Okay, muna itong dugukan karon, muna ito ang tutukan karon mga higala kaigsunan. Muusugot ba mo nga angering the Spirit is angering God? Kung masuko ka sa Espiritu, nasuko ka sa sa Diyos. Niya mga pruiba mga kaigsunan. Isaiah 33, but they rebelled and grieved His Holy Spirit. Sila mi rebelde o iyang gipasubo ang iyang balang Espiritu. Numbers 14 verse 11, because this was talking about people in the land of the wilderness. Numbers 14 verse 11, then the Lord said to Moses, how long will these people reject me? Okay. So, nagrebelde sila batok sa Holy Spirit dito sa kamingawan. Ingon pod si Moses, ang Diyos nagsulti kanako nga hangtod kanus ada mo magsigig rebelde batok sa ako. Sa to pa, ang pagrebelde batok sa Holy Spirit is pagrebelde batok sa Dios mga kaigsunan. Ikaduha nga punto, when the Spirit talks, it's God is the one talking. O yun ba mo niya na? Niya. Matod pa mga kaigsunan, the Spirit of the Lord spoke by me. Mabasa na mga higala sa 2 Samuel 23 verse 2. Mabasa po na ni Moses sa Acts chapter 28, 25 verse 27 that it was God who talked, the Holy Spirit of God talked to them. Sa ikaduhang Samuel 23:3 mga higala, og sa Isaiah 66, 8 og 10, dili na ang Diyos ang nag-istorya, dili na ang Holy Spirit ang nag-istorya, kundi ang Diyos na maoy nag-istorya. The same situation Primero, ang Espiritu nag-istorya kanako mo na ang gisulti sa balang Espiritu. Pero sa other version, gi-claim po the same person ang nag-claim nga it's the God of heaven maoy nag-istorya kanako. Okay? Another point, if the Spirit lives in us, we are the temple of God. 1 Corinthians 3:16, do you not know that you are the temple of God and the Spirit of God dwells in you? Kabalo ba ka ng temple mga higala? But pasabot sa meaning sa temple, dwelling place. Pag-ingon sa ni San Pablo nga, wa ba mo kay balo nga kamo templo sa Dios? Ong ang nagpuyo ninyo ang balang Espiritu, ay naunsa naman Puy anan sa Dios, pero ang nagpuyo balang Espiritu naunsa. So buti pasabot, the Holy Spirit is God. Okay? Now, another. When the Spirit gives gifts, it is God who is the one giving it. Kung ang balang Espiritu naghatag og asa, sabtan ninyo nga balang Espiritu may naghatag niya na. O sa may prueba. Sa 1 Corinto 12:8-9, 4-1 is giving the word of wisdom through the Spirit. Okay? Sa 8 og 9 1 Corinthians, nga ang naghatag og asa ang balang Espiritu. Pag abot sa 28, kaya giingon na God has appointed these referring gifts, these gifts to the churches, teachers, and these gifts of healing. Sa to pa, interchangeably used by Paul
ang God ug ang Spirit. Okay? So, I hope it's clear na sabta na nato mga pinangga ko mga kaigsunan ang mga punto niya na. Now, another point here is dunay Diyos nun nga kinaiya ang balang espiritu. I hope everybody can understand and masabtan gyud nga klaro kaayo mga kaigsunan. Sa mapananglitan, ang Holy Spirit dunay kinaiya sa pagka-Diyos. Unsa man ang pagka-Diyos mga higala? Omniscient. Ang omniscient mga higala but pasabot nasayod sa tanan. Mao na ang kinaiya sa Dios. Nasayod ba ang balang espiritu sa tanan? Matod pa mga higala sa 1 Corinto 2:11, Isaias 40:13, compare sa Job 12:13, matod pa, the Spirit searches all things. Who has directed the Spirit of the Lord? So tanang butang nasayran sa balang espiritu mga higala, kana kinaiya na sa pagka-Dios. Sunod, omnipresent or omnipresence. Ang Dios bisag asa naa ang Dios mga kaigsunan. Ang balang espiritu unsa man siya? Niya. Sa Salmo 139:7 nagkanayon, where can I go from your spirit? Matod pa ni Salmista David. Asa mo ko makasibat di kasi mong balang espiritu? Sa 7 gihapon na maurag gihapon nga verse, maurag gihapon pagkasulti mga kaigsunan sa Salmo, where can I flee from your presence? Asa man ko pwede mo sibat gikan sa imong presensya? Subot pasabot, ang Dios omnipresent, bisag asa siya na ang balang espiritu na apod. So pareha sila kinaiya mga kaigsunan. Another, ang matuod nga Dios is eternal. Hebreano 9:14, the Spirit is eternal. 1 Timoteo 6:16, God is eternal. Parehas lang doon eternal. Pila man day kabuk eternal one ninyo? Usa lang ang eternal one mga kaigsunan. Ang Diyos. Ang balang espiritu eternal one. Si Kristo eternal one. Because they are one. Father, Son, and the Holy Spirit are one. Ato po mabasa mga pinangga ko mga kaigsunan nga ang Diyos bawal pasipalahan kay siya balaan. Ang balang espiritu po bawal po pasipalahan. Mateo 12:31 mga kaigsunan. Okay? Sunod, the Holy Spirit can change our heart. The same with God can also change our heart. Matod pa sa John 3:5, compare sa Ezekiel 11 verse 19. So imong makit-an din karon mga pinangga ko mga kaigsunan ang maong mga punto. Now, ang balang espiritu mga kaigsunan dunay gitawag og cooperation or divine cooperation. The Holy Spirit cooperates with the Father and the Son in passing the word on. The Spirit communicates everything the Father and the Son say. So kung sa gisulti sa amahan o sa anak, ang balang espiritu ni cooperate siya niya na. Doon na siya cooperation. Sa ito pa, nagka-teamwork sila mga kaigsunan. Tagaanta mong sampol. Sa Isaiah 6:8 og 10, mao ni ang mga kaigsunan ang gisulti sa amahan nga mao ang Dios. Also I heard the voice of the Lord saying, go and tell these people, keep on hearing but do not understand. Keep on seeing but do not perceive. Make the heart of these people dull and their ears heavy and shut their eyes, lest they see with their eyes and hear with their ears and understand with their hearts and return and be healed. So imo makit-an din karon mga pinangga ko mga kaigsunan nga kani nga pagkasulti ni malag na Isaias nga ang Dios nagsulti kanya nga lakaw dito sa mga taong di kita nga di kasabot ka matuoran, di kakita sa kamatuoran, mga tao man nila makakita sila, makadungog sila, makasabot sila sa kamatuoran o mamaayo sila. Kani nga pagkasulti mga kaigsunan, giusab di paglitok sa Holy Spirit mga kaigsunan. Acts 28:25-27. Gi-quote na ni San Pablo mga kaigsunan, pero sa pag-quote na ni San Pablo, dili na ang Diyos Amahan ang nagsulti.
Ang Holy Spirit na may nagsulti. Ay kung inang namakak si San Pablo. Di ba? Acts 28 verses 25 and 27. The Holy Spirit spoke rightly through Isaiah, the prophet. Okay, quote niya, saying, go to his people and say, hearing, you will hear and shall not understand, and seeing, you will see and not perceive, for the hearts of these people have grown dull. Their ears are heard of hearing, and their eyes they have closed, lest they should see their eyes and hear with their ears, lest they should understand with their hearts and turn to, so that I should heal them. So, kani nga pagkasulti, matod pa naman ng Isaias, ang Diyos may nagsulti kaniya. Pero pag-abot ni San Pablo, ang Holy Spirit may nagsulti kam nalag ni Isaias. So, asa man sa duha ang nagtugas tinuod? Parehas lang duha nagtugas tinuod, mga pinangga kung mga kaigsuonan. So, imong makit-an dinhi karon og atong masabtan nga ang Holy Spirit og ang Diyos og ang balang Espiritu si Kristo nagka-unite sila mga kaigsuonan. Juan 16:13-14 matod pa, however, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide you into all truths, for he will not speak of his own authority, but whatever he hears, he will speak, and he will tell you things to come. He will glorify me, for he will take of what is mine and declare it unto you. So, kung sige sulti sa Holy Spirit, maupod na ang gikan kang Jesus Christ. The Spirit cooperates in the redemption plan. The Father saves us, the Son gives us life, and the Spirit renews us. He leads us to Christ and transforms our lives. Mo na ginahimo sa Holy Spirit, mga pinangga kong mga kaigsuonan. Now, ato mapamalandong ninhi karon. Sugdo na tong amahan, unsay ang participation sa nini nga punto mga kaigsuonan sa redemption plan. Titus 3:4, but when the kindness and love of God, our Savior toward man appeared, okay, love of God, nga mo'y atong manluluwas, ang Diyos mo'y atong manluluwas. 5, not by works of righteousness we have done, but according to His mercy He saves us through the washing of regeneration and renewing of the Spirit. Aron mahugasan tao mabag-o ta pinagis balang Espiritu, whom He poured out on us abundantly through Jesus Christ our Savior. So silang tulo ka persona nagtinabangay sa buluhaton mga pinangga kung mga kaigsuonan. Silang tulo nagtinabangay para ang buhat mapadayon nga dili mawagtang o malig-on pa hinuon mga kaigsuonan. Malibog ka nga ang Amahan Diyos, ang Espiritu Diyos, pila day kabuok Diyos. Ang anak po Diyos, so tulo kabuok, no? Gusto sa Biblia mga kaigsuonan ipaila kaninyo that we have a God who has 3 persons. Ang atong usa ka buok Diyos mga kaigsuonan nagpadayag sa tulo ka persona. Gitawag na siya Triune God. Only one God in 3 persons buti pasabot. If we deny the divinity of the Spirit, we're actually denying His ability of transforming us, to convince us of sin and to resurrect us. The Bible tells us about the divine attributes of the Spirit. In addition, the 3 persons are mentioned as equal throughout all the Bible. Kinsa may nagbanhaw ni Kristo mga kaigsuonan? The Spirit of God. Unya kinsa may magbanhaw nimo kanako? Only God can resurrect anyone. So, pareho ra ang Diyos ug ang Espiritu, usara sila mga kaigsuonan. That's why in Matthew 28 verse 19, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa tupang atong kaluwasan mga kaigsuonan, silyado sa tulo ka persona, Amahan, Anak, ug Espiritu. 2 Corinthians 13:14, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Spirit be with you all men. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, elect according to the foreknowledge of God, the Father, in sanctification of the Spirit for obedience and sprinkling of the blood of Christ. Buti pasabot mga kaigsuonan nga lig-on og siniguro ang kaluwasan sa tao. Ngano? Gitabangan ang atong kaluwasan mga kaigsuonan pagbuhat. Ang Diyos diyo'y nangunay mga kaigsuonan. Iyang gigamit
ang iyang kaugalingong magpaila, mutungha, mupakita gamit ang tulo ka persona para masabtan gyud sa human understanding, level of understanding. Ug unsa gyud ang Dios ug giunsa niya pagluwas ang tao. There is a very strong relationship between God and man, as God is the God of relationship. Mingon ka nga God is a loving God. Kinsa iyang gilab sa wapa ang tao? How can you prove that God is a loving God? Because when you say love, it is for relationship. So kinsa iyang karelasyon mga kaigsunan? Siyempre, Father, Son, and Holy Spirit. Kita po nangaluwas ta mga kaigsunan, pinaagi sa trabaho sa tulo ka persona sa Dios mga kaigsunan. Si Ellen White, matod pa niya, sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead, who would come with no modified energy but in the fullness of divine power. It is the Spirit that makes effectual that what has been wrought out by the world's Redeemer. It is by the Spirit that the heart is made pure. Through the Spirit, the believer becomes a partaker of the divine nature. Jesus Christ has given His Spirit as a divine power to overcome all hereditary and cultivated tendencies to evil and to impress His own character on His church. Matod pa ni Sister White, mga kaigsunan, siyang komentaryo, matod pa niya, ang sala. Masukla na to, pinaagi sa balang espiritu. Ang balang espiritu, mga higalag, mga kaigsunan, may muhatag ka na to gahom batok sa sala. Ang balang espiritu, epektibo nga magkig-away para ka na to, makadaog ta batok sa sala. Ang balang espiritu nga gihatag sa Dios dinhi sa tong kasing-kasing, may muhimo ka na tong putli. Pinagis balang espiritu kita mutuo nga kita kabahin sa langitnon nga mga butang. Si Kristo may naghatag siyang balang espiritu kanato aron madaog nato ang tanan nato nga mga panulundon nga mga kaluyahon ug mao'y mo cultivate kanato gikan sa kadautan ngadto sa pagkamatarong aron madawat nato ang kinaiya sa matuod nga kabahin sa iglesia sa atong Ginoo. Mga kaigsunan, sorry kayo, wala kita panahon, di kita taman. Sa ngalan lamang kanimo nga akong kapamilya o kan Jesus Christ nga to ang great provider. Sa di pa di ay, gusto na ko ipibalokan ninyo mga higala, nga karong adlaw kauban ko ninyo dinhi sa Osmeña, Zamboanga del Norte. Dinhi gyud mismo sa municipal gym sa Osmeña, Zamboanga del Norte. So, LCM is now penetrating Zamboanga del Norte. So see you here mga kapamilya ang Ginoo magapanalangin. Usbon ko ba nagipanos pagkiguban kanimo sa ngalan naman kanimo kanako kanatong tanan nga atong kapamilya kan Jesus Christ nga atong great provider. Ako sabi niyong kapamilya nimong ulipon sa pagwali sa mga balita. Pastor Israel Villiver the First. Magayon kanimo malipayong adlaw igpapahulay.